Ang pag-usapan natin ngayon dahil yung inaabangan natin na rally ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo in support sa panawagan ng Pangulong Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment laban kay BP Sara, ay may nakatakda na pong petsa. Kagabi, meron akong subscriber na member ng Iglesia ni Cristo. Matagal na kaming magkaibigan. Nung panahon pa, kasagsagan kainitan ng kaso ni DJ Bantag, nagkakilala kami. From time to time, tumatawag siya sa akin, sinasagot ko siya. Kagabi, tumawag siya sa akin. As ibinuhos niya ang kanyang pagkadismaya sa gobyerno ng Marcos Jr. Sabi niya, wala itong administrasyong ito na binudol ni Marcos Jr. ang buong iglesia. Sinuportahan namin siya. Binutuhan namin buong akala na mapapabuti ang kalagayan ng bansa. Kaya lang, nabudol ang buong iglesia. Ganon ang kanya. So, marami siyang ikwinento sa akin tungkol sa Marcos family. Hindi ko na lang i-detalye. Then, nung medyo patapos na siya sa kanyang kwento, ako naman nagtanong. Sabi ko, kapatid, kailan ba ang rally ng iglesia laban sa impeachment ni BP Sara? Ayun, binanggit niya sa akin. January 13 ang rally, matutuloy na talaga. Okay? So, mark that date, January 13. Tapos, may napanood ako na vlog ni Coach Oli. Ang kanya is may petsa na ang rally ng iglesia. So, ito ngayon, may post si Dr. Lorraine Badoy. See you there, sabi niya. January 13, 2025 rally. Join the historic Iglesia ni Cristo rally at Luneta stand against injustice. Okay, so basa tayo ng mga comments ha. Tots Reyes, sabi niya, my gosh, can't wait for this long-awaited event. We'll fly from the Visayas with my folks. Laban na tayo. Indeed, make a decisive stand against injustice and corruption. Sa vlog ni Coach Oli, may dalawang grupo pa daw na handang sumama sa rally. But I don't know kung ano ang patakaran ng iglesia, kung pwede bang mag-join ang other groups. Hindi pa klaro. One thing is sure, dito sa Mindanao, merong grupo ng evangelical churches. Ang tawag doon is Mindanao Evangelical Leaders Council. Nagpahayag na sila ng statement against injustice, against unrighteousness nitong administrasyong ito. Na-post na sa social media ang statement ng President and Chairman ng Mindanao Evangelical Leaders Council. Kaya ayoko munang pangunahan. Hinintay ko yung scheduled rally ng mga evangelical churches dito sa Mindanao against injustice, corruption, oppression. So, hindi ko muna babasahin yung kanilang statement. So, I don't know kung pwede ba tayong kung Luneta ang venue, ibig sabihin ang mga membro ng Iglesia ni Cristo sa Visayas and Mindanao, mahirap. I don't know kung mag-a-attend pa ba doon, magastos naman.
But I'm sure, malaking rally ito. Yung, kailan ba yun? 2018 ba yun? Yung rally ng Iglesia ni Cristo na charity walk ata yun, yung against poverty. Na-break ang 3 Guinness World Record. Pinakamalaking gathering at one location and one... basta, grabe, ang Iglesia ni Cristo, they made history noong 2018, yung charity nila against poverty. Ito naman, according to itong post ni Dr. Badoy is against injustice. Sandali ha, may nag-post dito, Philip Dinero Santoa, parang statement ni Congressman Marcoleta. Basahin ko lang. Tignan po ninyo ang corruption sa bansang ito. Nalulunod na tayo sa korupsyon. How much does this country spend every day? 15.8 billion every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion. So, gumagastos tayo ng mas marami kaysa kinikita natin. Anong deficit? Deficit. 4.1 billion. Yan po ang inuutang natin araw-araw. Grabe. 4 billion araw-araw times 365 days times 4 trillion. More than 1 trillion per year ang inuutang. Magkano na po ang ating utang sa ngayon? 16 trillion. Bigay ng akap. Akap dito, akap doon, puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. So, tapos, magsabi pa ang ating Speaker of the House na ayuda is justice. Paano naging hustisya ang pagbibigay ng akap na pinapaniwalaan ng iba na nagagamit sa politika? Kaya, akap, in a sense, is injustice to Filipinos who are paying their taxes. Kasi, ang nabibigyan ng ayuda ng akap, yung mga tamad. Instead na magtrabaho, maghintay na lang ng akap, maghintay na lang ng tupad, IX, o ano, ang talagang legit na ayuda, yung 4Ps. O pwede rin yung IX, kasi IX nasimula nung panahon ng pandemic. Ba't yan? Wala na may pandemic. Ang nakakapagtaka, yung legit na patunayan ng epektibo na ayuda, which is 4Ps, yun pa ang tinanggalan ng budget ngayon. Binawasan at idinagdag sa akap, idinagdag sa DPWH, mga programa nila, proyekto nila na pang politika. Okay, so, Hilda Aliho, I wish I'll be there. Thank you, INC, for fighting for the rights of our country and Filipino people. Mabuhay po kayo. 38 po sa baluta ang ating number 1 senator list, Congressman Marcoleta. Okay. Jane Sarmiento, sabi niya, Luneta will always be the standard of people power. Marian Durano, I will be there in spirit, praying always for the safety of our people, our beloved country, the Philippines, and the Dutertes, the only family who truly love the Filipino people, who are one for a safe and comfortable life for all of us. Thank you so much for your love for the Filipino people. We love the Dutertes, praying always for the safety, protection, good health.
Okay. Savoy Truffle. We support INC objective. Truth will set us free. Only the beginning, and soon the sleeping giant will rise up in mighty power. Ellen Sibilia, salamat INC for standing what is right and for the people. So, ano ngayon, yung mga nagsasabi, yung mga vloggers na pro-BBM na hindi matutuloy ang INC rally. Bakit takot na takot ang kabilang kampo? Takot ang kampo ng Marcos Jr. Camp sa rally ng iglesia. Now, very clear naman yung pronouncement ng iglesia na mag-rally sila in support sa panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. O di dapat matuwa sila. Maliban lang kung yung panawagan ng Pangulo is insincere o hugas kamay lang. Natatakot sila sa rally in support kay BP Inday Sara.